Magandang gabi po sa inyong lahat. Good afternoon, Father. Ang Holy Thursday ay tinatawag na Mandatum Thursday. Mandatum is a Latin word for mandate or commandment. Mandatum is to give someone authority to act in a certain way. In the Last Supper, sa huling hapunan ng Panginoon, Jesus gave the greatest mandate to His disciples. Ano ang pinakadakilang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang pinakadakilang utos ng Panginoon is to love one another. Bakit magmahalan? Bakit pag-ibig? Because love conquers all. In John chapter 13, verse 35, Jesus said, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Ibig sabihin, kung tayo ay magmamahalan sa isa't isa, kung ang pag-ibig ang naghahari sa ating buhay, sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, tayo ay nagiging tapat na mga alagad ng Panginoon. Kung kaya nga po, kahit mahirap magmahal, kahit minsan hindi nakamahal-mahal ang isang tao, kailangan pa rin nating mahalin. Kailangan pa rin nating magmahal dahil yon ang dakilang turo ng Panginoon. Sa mga nanakit at nagtaksil sa atin, sabi nga, love is the greatest revenge. To love is the most beautiful expression of revenge. Halimbawa na lamang po, if you're driving and someone cuts you off on the lane and you are so angry, instead of cursing the driver of the car in front of you and saying, "Sana mabangga ka. Sana madisgrasya ka." You say, "May God bless you with overwhelming blessing." Brothers and sisters, what you give, what you say, it bounces back. So let us remember that anything that we give bounces back. When you say, "God bless you," it will come back to you. If you say, "I love you," ang pagmamahal na yan ay babalik sa iyo. Remember that love begets love always. Justice begets justice. Compassion begets compassion. Forgiveness begets forgiveness. Pero violence begets violence. Will you still love your friends if they are fanatics and blind followers of politicians? Mamahalin mo pa rin ba sila? Will you still love your family members after reminding them to take care of their health and yet they still not listen to you? Mamahalin mo pa din sila? Love is the greatest revenge. To love is the most expression ng paghihiganti. Huwag nang maghiganti, kundi pagmamahal ang dapat nating ialay. Remember, what you give, what you say, it bounces back. Brothers and sisters, simula na naman ng Paskwa, ng Triduum. At ang ating pagtitipon ngayong gabi reminds us that Jesus did not get tired of loving us. Sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, Jesus loves us unconditionally. Jesus said to the gospel, "I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do." Magmahal, magpatawad, maging mahabagin,
magpakumbaba at maging lingkod sa isa't isa. Ito ang mga turo ng Panginoon na dapat nating tularan, na dapat nating isabuhay. In washing of the feet of His disciples, Jesus showed us the model of servant leadership. Ang taong nagmamahal at may pagmamahal sa puso ay naglilingkod. Ang tunay na may pag-ibig sa kanyang puso ay marunong maglingkod. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay pundasyon ng paglilingkod. Ang taong makadiyos at nagmamahal sa Diyos ay dapat na mapagmahal sa kapwa at naglilingkod. Ang taong makadiyos, nagmamahal sa Diyos, ay dapat din nagmamahal sa mga dukha at mapagmahal sa mga walang boses sa lipunan. Ang makadiyos ay makabayan at hindi kinakasangkapan ang mga dukha at mga mahihina. Ito ang tinuturo ni Jesus sa atin na pagmamahal. Pagmamahal na ating naramdaman sa ating buhay dahil sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. The culmination of Jesus' love for us is His offering of Himself on the cross. Ang pag-aalay ng sarili sa krus, ang kaganapan ng pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. At ang pag-aalay na ito ng Kanyang sarili ay Kanya nang ipinahayag sa Kanyang mga alagad sa huling hapunan. Ang Kanyang pag-aalay ng Kanyang sarili sa krus ay tugatog ng Kanyang pagmamahal sa ating lahat. Brothers and sisters, ipinakita ni Jesus sa atin ang tunay na halimbawa ng pagmamahal. Ang tunay na halimbawa ng habag at awa. Ang tunay na halimbawa ng pagpapatawad. Ang tunay na halimbawa ng pagbibigay ng sarili. Ang tunay na halimbawa ng paglilingkod. Ang mga bagay na ito ang Kanyang hinihingi sa atin na gagawin natin bilang Kanyang mga alagad. Sabi nga ng Panginoon, I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do. Brothers and sisters, ngayong gabi ay pagpapaalala sa ating lahat, to love and to serve is the only way we can genuinely find fellowship with God. To love and to serve. Yan ang dakilang utos sa atin ng Panginoon. Amen.